Andrea's POV. Nakikiusap sa akin sa Jackie na ilihim namin sa'yo yung sabi ng doktor sa kanya na nakarecover na siya sa sakit niya and she's now cancer-free. Gusto kasi niya i-surprise ka sa bagong kasal ninyo. Pagsisinungaling ni Andrea para mapagtakpan sa Jackie. Naunot ang noong talingnan nito sa Jackie maya-maya at lumiwanag ang mukha. Magaling ka na? Tuwang-tuwang sabi nito at sa kaniyakap na magpit ang babae. Tahimik naman siyang naglakad na lamang palayo sa mga ito. Cancer-free? Gusto niyang sabihin kahit naman kailan, hindi to nagkasakit ng cancer. Pero syempre hindi niya gagawin yon para di na lumaki pa ang issue. Umaasa na lang siyang tatapusin na ni Jackie ang kasinungalingan nito tungkol sa sakit na cancer. Dahil kapag di pa nito tinigilan ng mga drama nito, siya na mismong magbibisto ng kasinungalingan nitong yon kay Nathan. Nagmamadali na siyang lumakad papalayo. Nagsisikip ang dibdib niya na makita mga tong magkasama. Maya-maya, tumunog ang phone niya. Si Gerald na nasa kabilang linya. Andrea, saan ka? Dito sa Makati. Pwede ba tayo magkita? May sinusundan akong story tungkol sa naganap na paslangan sa Santa Teresita few years ago. Anang nasa linya. At mukhang may kinalaman ng dati mong asawa dito. Nathan's POV. Gusto sanang habulin ni Nathan si Andrea ngunit alam niya, gulo lang ang mangyayari kapag ginawa niya yon sa harapan ni Jackie. Ngunit masaya siya sa balitang cancer-free na si Jackie. At least nabunutan na siya ng isang tinik. Noong isang araw pa niya pinag-iisipan na makipagkalas kay Jackie, ngunit nagigilty siyang gawin iyon sa kalagayan nito. Kung kailan siya nito kailangan, saka pa ba niya ito iiwan? At least ngayon makakahinga na siya ng maluwag. Natigilan siya na malalang last conversation nila ni Jackie noong isang araw lang. Kumala siya sa pagkakayakap dito at hinawakan to sa magkabilang balikan. Kailan pa nalaman ni Andrea na cancer-free ka na? Kunutok talo niya rito. Hindi ba nang minsan lang ang sabi mo, tinaningan ka na ng doktor mo? Takang tanong niya. Don't get me wrong, masaya ako sa good news na yan. Pinagtatakan ko lang na parang, kahapon ko lang nalaman yung good news. Sabi ng doktor ko maganda raw ang response ng katawan ko sa treatment, kaya ang bilis ko makarecover. Si Andrea agad ang tinawagan ko para ipaalam sa kanya ang good news na to. At tiniling ko nga na ilihim na muna sa'yo para sana surprise ka. Sagot ni Jackie sa kanya na parang nagkakanda buhol-buhol sa pagsasalita. Tinitigan niya to ng matiim. Pakiramdam niya meron tong di sinasabi sa kanya, ngunit di na lamang siya nag-usisa pa. Andrea's POV. Paano mo nasabing sangkot sa Nathan sa nangyari sa pagkawala ng ninong Ben niya? Curious na tanong ni Andrea kay Gerald habang magkaharap sila nitong nagkakape sa loob ng isang coffee shop. Knowing Nathan, imposible ang sinasabing to ni Gerald. Alam niya kung gaano nito iniidolo ang ninong nito. May naginap na kidnapan sa Santa Teresita 5 years ago. Di ko palang ma-identify kung sino mga ito pero napag-alaman kong sangkot si Ben dito. Natigilan siya. Hindi nga pala lumabas sa media ang nangyari sa kanila ng Kuya Ken niya. Hindi nga ba't yun din ang dahilan kung bakit biglaan silang napapunta sa Canada sa tulong ng pamilya ni Jackie at Mac? May kinalaman bang matandang yon sa nangyari sa kanila ng kuya niya? At ano ang kinalaman ni Ben sa nangyayaring iyon? At paanong nasangkot si Nathan? Naguguluhang tanong niya sa kaibigan. Kaya nga ako lumapit sa iyo, Andrea. Kailangan mo akong tulungan tungkol sa kasong ito. Ani Gerald sa kanya. Paano kita matutulungan? Remember yung nangyari sa pamilya ni Nathan 18 years ago? It seems may kinalaman ng ninong Ben niya sa massacre ng pamilya nito. Napakurap-kurap siya. Di niya sinabi kay Gerald ang tungkol sa bagay na yon, kaya paano nito yung nalaman? Hanggat maaari ayaw niyang maungkat pa ang tungkol sa bagay na yon, lalo't involved doon ang daddy niya. Sa kabilang banda, ayaw sanang humarap ni Andrea kay Nathan nang dumating ito para sunduin ang kanilang anak, ngunit marami itong dalang mga pagkain at mapilit si Nathaniel na mag-lunch silang sabay-sabay sa kanilang bahay kung kaya't napilitan siyang saluhan ng mga ito. Ayaw niyang lumabas na siya ang kontrabida sa paningin ng kanyang anak. Thank you nga pala for saving me. Di na kita napasalamatan ng maayos ng isang araw dahil nagmamadali ka ng umalis? Sabi ng lalaki sa kanya pagkatapos silang magtanghalian. Hinintay nito si Nathaniel na makabihis. Nagkibit balikat siya. Nagkataon lang na nag-aalala ako dahil nagwawala na si Nathaniel kakahintay sa'yo. Ayaw na ayaw pa naman niyang pinangakakuha ng isang bagay na hindi naman pala kain to pa rin. Kaya next time, wag mong lalanguin ang sarili mo sa alak kung di mo naman pala kaya. I was in pain kaya
Tumigil si Nathan sa pagsasalita, tsaka huminga ng malalim. Yeah, you're right. Mahilig akong mangako ng bagay na hindi ko naman pala kayang tuparin. May himig sarcasm na sabi nito sa kanya, tsaka tiningnan siya ng matiim. What about you, Andrea? Hindi pa ganun ka rin naman? Napakunot noo siya. What are you talking about? What am I talking about? Nakalimutan mo na ba ang paulit-ulit mo sinasabi noon? Kahit kailan hindi mo ako susukuan, ha, Andrea? Di niya alam kung matatawa o maiinis sa sinabi nito. Paanong nasali sa usapan natin yung mga bagay na ibinaon ko na sa limot? Maraming ang nagbago simula nang makidnap kami ni Kuya Ken. Hindi ka nga nagpakita eh. Tsaka anong inaasahan mong gagawin ko? Di ba ikaw naman ang unang sumuko? Hindi ka nga sumuko dahil umpisa pa lang naman pala. Puro paghiganti lang nasa isip mo. At inaasahan mo, kagaya pa rin ako ng dati sa kabila ng mga nangyari? Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Nathan, di naman ako ganun kasira. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa taong di naman ako kayang pahalagahan. Anyway, matagal na yon. 5 taon, marami nang nagbago. The only permanent thing in this world is change. Nagbago na ako. Nagbago na ang nararamdaman ko para sa iyo. Pagsisinungaling niya. Nagbago nga bang ang nararamdaman niya para kay Nathan? Hanggang ngayon, ito pa rin ang sinisigaw ng kanyang damdamin. Nagbago ng lahat sa kanya maliban sa nilalaman ng kanyang puso. This is insane. Kung mababasa lamang ni Nathan ang totoong nilalaman ng kanyang damdamin, tiyak pagtatawanan sa nito sa galing niyang magsinungaling. Nathan's POV. Tiningnan ni Nathan ng matiim si Andrea. Pilit niyang binabasa sa mga mata nito ang totoo nitong nararamdaman. Bakit iba ang nakikita niya sa mga mata nito? Hindi yan ang nakikita ko sa mga mata mo, Andrea. Giit niya rito at sa kabahagyang napangisi. Tell me, may nararamdaman ka pa rin sa akin, hindi ba? Sabi niyang hinawakan to sa isang braso, nilapit ang mukha sa mukha niya para matitigan to ng malapitan. Waring napapasang umiwas ang tingin sa kanya si Andrea. I knew it. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Bigla niya tong hinagkan sa labi nito. Sa umpisa kumakawala ito. Sa kanya mga yakap ngunit unti-unti, waring nagpapaubaya na rin ito. Peste, mahal na mahal niya ang babaeng ito. Mula noon hanggang ngayon at labis niyang pinagsisisihan ang lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali dito. Kung maaari nga lang ibalik ang panahon, wala siya ibang gagawin kundi paramdam dito. Kung gaano niya to kamahal? Bukaba ang kanyang isang kamay sa may balakang nito, tsaka kinabig to ng mariin. Andrea's POV. Tama nga bang ginagawa kong to? Biglang napatanong sa kanyang sarili si Andrea. Di niya mapigilan ang kanyang sarili. Bakit ba kahit anong kumbinsa niya sa kanyang sarili, hindi niya to magawang kamuhian? Mommy? Tirig niyang tawag ni Nathaniel mula sa kwarto nito. Mabilis siyang kumalas kay Nathan at nagmamadaling pinuntahan ng anak. Pulang-pula ang kanyang mukha habang tinitingnan ng bata. Yes, Nathaniel? Tanong niya rito habang tila nararamdaman pa rin ang mga labi ni Nathan. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil munti ka na naman siyang bumigay sa mapanlinlang na lalaking iyon. Alam naman niya gusto lang nitong magparao sa kanya. Mommy, Yaya can't find my black bag that Daddy bought. Nakasimangot na sabi ng bata sa kanya. Oh, I put it in that box. Aniya tinurong malaking kahon sa tabi ng kama nito. Paglingon niya nakita niya sa may pinto si Nathan habang titig na titig sa kanya. Napanunok siya. Para siya nitong tinatanggalan sa klase ng tingin na ipinupuko nito sa kanya. Naiirita siya na hindi maintindihan. Di pa ba sabat si Jackie para mapunuan nito ang pangangailangan nito bilang isang lalaki? Naiirita siya dahil bakit ang rupok niya? Nathan's POV. Pagpasok ni Nathan sa kanyang resto bar, namataan kagad niya si Mac, mag-isang nilulunod ang sarili sa alak. Nilapitan niya ito. Napapangisi ito nang makita siya. Halatang lango na sa alak ang mukha nito. Ayoko mang aminin pero nararamdaman ko ikaw pa rin ang mahal niya. Malungkot na sabi nito sa kanya. Ginawa ko ng lahat para makalimutan ka niya but I guess mahirap kang kalaban. Anitong tumawa ng pagak. For 5 years I've been trying to replace you in her heart pero nagmumukha lang akong sira. Naiiling na sabi nito sa kanya. Kaya if I were you, go ahead. Balikan mo siya. Alam ko naman deep inside mahal na mahal mo siya. Don't worry about Jackie. Maintindihan ka rin noon pagdating ng panahon. Huwag mo nang patagalin pa pare. Di siya makapaniwala habang nakatingin kay Mac.
Saglit nawaring natigilan siya at di malaman kung ano ang gagawin. Bakit nakatanghod ka lang dyan? Go ahead, Nathan. Puntahan mo siya. Masaya ako makitang masaya si Andrea. Anitong tinapik siya sa balikat. Please take care of her at wag mo na siyang sasaktang muli. Nagmamadali siyang tumayo at halos paliparin niya ang kanyang sasakyan patungo sa kondo ni Andrea. Napapatawa siya habang naiisip ang mga sinabi ni Mac. Mahal pa rin ako ni Andrea. Bakit nga ang laki kong sira para isiping wala na siyang nararamdaman sa akin? Tanong niya sa sarili habang napapailing. Nang makarating sa unit nito, nagmamadali siyang bumaba. Halos takboy niya na papunta sa elevator na para bang isang palabas sa isang pelikula kung saan hinahabol ang bidang lalaki ang bidang babae sa takot na mawala na naman tong muli. Yun ang eksakto nararamdaman niya habang umaakit ang elevator. Natatakot siya dahil baka naman nag-a-assume lamang siya. And yet kapag naiisip ang mga sinabi ni Max sa kanya, nabubuhayan siya ng pag-asa. Andrea's POV. Andrea? Halos pausal na bigkas si Nathan sa pangalan niya at saka hinawakan siya na mahigpit sa magkabilang balikat. Tsaka niyakap na mahigpit. I love you at sorry sa mga kapestihan ko pero hindi na kita papayagang mawala muli sa buhay ko. Naguguluhang kumala siya sa pagkakayakap nito. Ano na naman bang pakulo ito? Ano na naman bang binabalak nito? Please Nathan, hindi na nakakatuwa. Kung inaakala mong mapapaglaruan mo kung muli, you're wrong. Natuto na ako. Di na kita kailangan sa buhay ko. Giit niya rito. Iniiwas niya ang kanyang tingin dahil baka ipagkanulo siya ng kanyang mga mata. I'm serious. Hindi kita pinaglalaroan. Aaminin ko, binulag ako ng sobrang galit ko sa tatay mo. Kaya kahit mahal kita, kinalimutan ko yung nararamdaman ko sa'yo. Mas nanaig yung galit ko at paghihigante, but then, simula nang mawala ka sa buhay ko, saka ko na-realize, mas mahalaga yung nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo kaysa galit ko sa father mo. Isip pa, biktima lang ang father mo ng pagkakataon. Napalitan lang siyang gawin yon dahil sa utos ni Ninong Ben. Napakunot ang noon niya. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin siya sa sinasabi nito. Hati ang damdamin niya kung paniniwalaan ba niya ito o itataboy paalis. Ilang beses siya nitong pinaikot at pinaglaruan. Mapapaniwala na naman ba siya rito? Hindi ko napapayagang mawala ka pa sa buhay ko. Sabi nitong kinabig siya sa bewang at tinagkan sa labi. Nang sakupin siya nito, tuloy na siyang nadarang at nagparaya. Ramdam niya ang pagpatak ng kanyang mga luha habang nagpapaubaya sa mga hagkan na iyon. Hindi nga niya namalay nakarating na pala siya sa kanyang kwarto habang patuloy pa rin sila sa ginagawa. Tuloy niya na nakalimutan ang lahat-lahat, pati na rin ang takot. Mahal niya ito mula noon magpahanggang ngayon at wala namang nabago sa damdamin niya para dito. Walang pakialam si Andrea nang buhatin siya ni Nathan patungo sa kanyang kwarto at ilapag sa kama. Nagiinit ang kanyang katawan at ang tanging hangad niya ng mga sandaling iyon makulong sa mga bisig ng lalaking to na matagal din niyang pinanambigan. Ni isa sa mga lalaking nagtangkang umagaw sa pwestong inuukupahan nito sa puso niya hindi nagtagumpay. Mula noon hanggang ngayon, ito lang ang laman ng puso't isipan niya. Di niya kayang ipaliwanag ang mga dahilan. Basta ang tanging alam lang niya sa piling lamang ng lalaking ito niya naramdaman na sumpungan ng pag-ibig na kailangan niya. Maya-maya pa, sinimulan na siyang paligayahin ni Nathan. Nang matapos at handa siyang tanggalin ang lahat kay Nathan, pinigilan siya nito at saka nagmamadaling tumayo at huminto. I'm sorry. Halos paanas lang nitong sabi, saka nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Para pa nga tong diring-diring ang bahagya siyang lingunin. May pait sa mga labing napangiti siya. Yeah, eto na naman siya. Nagpauto na naman siya rito. For sure, sinadya na naman ito yung gawin para pasakitan siya. Palibhasa, alam naman ito. Pagdating dito, para siyang bumibigay. Alam na alam kasi nito ang kahinaan niya. Alam na alam kasi nitong hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya ito. Bibigay at bibigay siya sa kahit anong hilingin nito sa kanya. Peste? Di niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bakit pa hindi na siya nagtanda? Tumayo siya at parang hiyang-hiya sa sarili. Pinulot ang kanyang damit habang iyak ng iyak. Paulit-ulit na lamang bang hinahayang itrato siya ng ganito ng lalaking ito? This is too much. Kailan ba siya matututo? Ano pa bang sakit ang gusto niyang pagdaanan sa mga kamay ni Nathan para siya'y matauhan? Nagmamadali niyang sinuot ang kanyang mga damit saka nang gigigil sa galit. Pinagsusuntok ang kama.
Doon niya ay binuntun ang lahat ng galit na nararamdaman niya. Pinagmukha na naman siya nitong sira at katawa-tawa. Gusto lamang pala siyang paasahin at siya umasa na naman gaya ng dati. Kung may award ng pagiging isang sira, walang ibang babaeng deserve ng award na yon kundi siya.